Good day, students. For our subject, disaster readiness and risk reduction, we will discuss the geological hazards, the landslides, and sinkholes. So what are geological hazards? Ito yung mga gradual or sudden natural earth processes na nagkakos ng injury, pwede ring mag-cause ng loss of life, property damage, loss of livelihood and services, social and economic disruption, or environmental changes. So lahat ng mga natural earth processes na pwedeng makasakit o kaya makasira at makawala ng buhay. So for our geological hazards, sa mga examples natin, meron po tayong earthquake, meron tayong landslide, volcanic eruption, and sinkhole. So, ang i-discuss muna po natin dito, the landslides and sinkhole. So, ano ba yung landslide? So, ayan, kung mapapansin nyo po sa animation natin, yan po yung pwedeng malaglag mula po sa mga bundok o kaya po sa mga matataas na lupa. Pwede pong malaglag dyan yung mga rock, dirt, or debris. Okay, lahat ng nagpo-fall down dyan ng mga bato-bato, mga kung ano man mga dirt or debris, nalalaglag po dyan. So, ang landslide po, pwedeng cause yan ng storms, earthquakes, volcanoes, or other factors. Kaya po nagiging unstable yung pinakalupa dito. So, there are three major causes of landslides. Bakit ba nagkakaroon ng landslides? The first one, major cause, is the geology. Okay? So, it refers to the material of the soil or rock in the area. Ito din po yung layers of earth na humihina na po o kaya sumusobra yung tigas sa ibang parts. Another cause ay morphology. Ito naman po, ang tinutukoy ng morphology is the structure of the land. The soil or rock has weakened through loss of vegetation or root system. Wala na po kasing humahawak na mabuti doon sa lupa para po mag-stay doon. Another na reason po dito is the rainfall o kaya po sobrang lakas ng water leakage, kaya po nai-increase yung weight ng landmass. So ngayon, kapag may tubig na dumaloy, lahat po ng mga sediments at saka ng soil, sumasama po doon sa tubig. The third major cause, syempre, the human activity. So ito po kasi human activity para sa mga agriculture, construction, kailangan yung mga puno din po ay maputol, 'di ba? So irrigation, deforestation, and excavation can weaken the integrity of the earth dahil po yan sa human activity. So we have what we call the rainfall-induced landslide. So ito po ay nangyayari kapag po merong prolonged or heavy rainfall. Dahil po dyan sa matagal na pag-ulan o kaya po sobrang lakas ng ulan, nag-i-increase ngayon yung weight ng landmass. Kaya po nagkakaroon ng landslide. So rainfall-induced, ibig sabihin mula po doon sa ulan. Ngayon, eto pong landslide na ganito, yung pinaka-development niya, tumatagal po yan ng ilang araw. Pero yung pinaka-landslide, yung pinaka-pagbagsak, ilang minuto lang magkakaroon na ng disaster. So, ang ganitong landslide din po can form debris flows when they mix with additional water and sediments from their path. So, ayan nga po, it may sweep away a whole community in an instant. So, meron ako ipapakitang picture ng rainfall-induced landslide. So, ayan, kung makikita nyo po dito sa picture, rainfall. So, kapag po sobrang lakas ng ulan, syempre may babagsak din po na ulan dito sa pinakataas ng bundok, tapos magpo-flow po yan pababa. So, sa slope po nitong mountain, pag yung tubig po ay nag-flow pababa, pwede rin po na may mga masama dyan na mga
lupa, ganyan, mga sediments, mga bato-bato din, 'di ba? So hanggang sa magkokos na yan ng disaster dito sa mga bahay-bahay sa ilalim po ng sa ilalim ng bundok, sa baba ng bundok. So, ito yung mga signs ng rainfall-induced landslide. So, ito yung mga signs na to. Pag nangyari itong mga signs na to, ibig sabihin po, nag-i-indicate na yan ng rainfall-induced landslide. So, ano yung mga sign na yan? Kasi itong mga rainfall-induced landslide can happen anytime. Basta po merong heavy and prolonged rainfall. So, sobrang lakas ng ulan, o kaya napakatagal na pag-ulan, may possibility po talaga na mangyari yung ganitong landslide. So, ano yung mga signs? Kapag nakarinig na po kayo ng mga unusual noises, for example, breaking trees, knocking boulders together, ibig sabihin, nagmumove na po yung mga debris. Another one, kapag po papalapit na yung landslide, a slight rumbling sound that rises in amplitude. So, mas mapapansin nyo na po yung papalakas na sound na yan, rumbling sound. And then, rapid rise in water levels doon sa mga creeks. Okay? So, dahil po doon, tataas ngayon yung turbidity ng lupa. So, ito po, we have the early warning system, EWS ng ating PVOX. Meron din po tayong PAG-ASA. So, ito pong dalawang yan. Okay. So, yan po ang ating monitoring systems designed to forecast events. So, kapag po may mga landslides, magbibigay na po sila ng warning. So, by reducing the impact, it mitigates risk. So, after ng landslide natin, meron tayong sinkhole. So, dito sa illustration natin, malalim na butas sa lupa. So, sinkhole is a depression or hole caused by the collapse of the surface layer of the ground. So, lalo na delikado po yan, kaya nga po geological hazard, kasi lalo na po kapag sa lupa kung saan mas malapit sa mga bahay-bahay, tapos nagkaroon ng sinkhole, delikado po yan. So, ang sinkhole po, water is the primary cause of most sinkholes. Okay? Kapag po nadidissolve na yung mga rocks na yan, katulad po ng limestone, dolomite, and gypsum. Ito yung mga klase ng rocks na nadidissolve. Soluble rocks. Okay? Pag may tubig na po, at nadissolve itong mga klaseng rocks na to, delikado na po kasi hihina na po yung lupa. Ayan, magko-collapse na po yung surface layer ng ating ground, tapos magkakaroon na po ng butas. So, there are two kinds of sinkholes, natural and man-made sinkholes. Dito muna tayo sa natural sinkholes. So, natural sinkholes caused by physical or chemical erosion. Ngayon, the natural flow of water, pwedeng mag-erode po yun ng rock material dahil po yung mga acidic substances may also dissolve, and yun po yung nagpapahina doon sa lupa. Kapag man-made sinkholes naman po, lalo na kapag may mga nagdidrill, nagmamine, there is also road construction o kaya broken water or underground pipes. Yun po yung mga pwedeng mag-cause ng man-made sinkholes. So, water may penetrate through mud and rocks. Ngayon, kapag po pumasok na yung water na yun sa mga mud and rocks, yun na po yung magkakause eventually ng pag-erode ng ground. So, kanina po, kinds of sinkholes. Ito naman po ngayon, types of sinkholes. So, ang tawag naman po sa una natin ay solution sinkholes. Ito po ay common sa mga areas na meron silang thin cover lang po ng soil doon sa surface ng ground. So, ngayon, na-expose ngayon yung bedrock sa water erosion. Ang solution sinkholes din po, ganito nangyayari. As the bedrock erodes, particles collect in the spaces it leaves, and a small depression is formed. Yung depression na po yan, iyan po yung hole.
na-form na po yan katagalan. Okay, so ayan. And then, the bedrock may collapse suddenly or it may happen over time. So, pwede pong biglaan, pwede rin pong matagal pa yung pangyayari ng solution sinkholes. So, tandaan po kapag solution sinkholes, thin cover of soil. Number 2, na isang klase rin po ng sinkhole, cover subsidence sinkholes. So, ito naman po nag-o-occur kapag yung bedrock po ay covered ng soil and materials na hindi masyadong dikit-dikit or magkaka-connect together. Well-knitted. Hindi sila well-knitted. So, ngayon, isa din po na magandang tandaan ninyo kapag cover subsidence, yung mga lupa po kasi dito made mostly of clay or sand. And then, kapag po yung bedrock na to ay nag-start na mag-erode, yung clay or sand, ito yung parang keyword natin, kapag cover subsidence sinkholes, made mostly of clay or sand, kapag ito po ay nag-enter na po sa mga crack, tapos pumasok na po dun sa mga spaces, meron na pong cavity doon sa surface ng soil. Creating a cavity dun na po sa surface ng lupa. Ayan, pangatlo na tayo. Cover collapse sinkholes. Ito naman po nangyayari kapag ang bedrock po natin is covered by a deep layer of soil and earth. So, ganito yan. Magkakaroon ng crack kapag po yung bedrock nag-umpisa na siyang mag-erode. And then, we have weak points na nag-uumpisa rin po doon sa layers ng soil sa ibabaw ng lupang yon. The weak points eventually become a large hole within the bedrock. Tapos, hindi niya na kayang isupport yung bigat na nasa ibabaw nun. So, the collapse occurs biglaan, and then, magkakaroon na rin po ng large holes after ilang minutes. So, the impending signs of a sinkhole. Kanina meron din tayong signs para malaman kung meron ng mangyayaring landslide. Ito naman po, some signs ng sinkhole. Makikita ninyo, magkakaroon po ng mga crack doon sa foundation ng ating buildings and houses. May crack din po sa area, depressions at ground level, and then the rapid appearance of a crater in the ground. So, kapag po nakita nyo na po yung mga signs na ganyan, dapat po mag-iingat na para walang disaster. So, yun lang po. Thank you!